Isang legit loan app na nagpapautang ng 1,000 to 30,000 pesos. Yan yung pag-usapan natin for today's video, no? Kasi umutang ako dito and pwede kang mag-select ng loan amount dito, mga kautang, from 1,000 to 30,000. Pwede mo yung i-drag. Pwede ka mag-select ng 5,000, 10,000, and pwede ka ring mag-select ng up to 30,000. At hanggang dulo nga sa aking pag-apply dito is 30,000 ang sinubukan ko at may 3 terms to pay raw ang loan application na to. Yan yung nakita ko sa pag-apply dito based po sa loan details na ibinigay ng loan application na to. So, ibig sabihin, hindi po pang 7 days ang pag-uusapan natin for today's video. Kaya, hayaan nyo muna ako, mga kautang, na i-share sa inyo yung aking personal experience sa pag-apply dito. Kung legit nga ba at maaasahan tong loan app na to, kasi kalain nyo, 30,000 yung in-apply ko talaga rito. Kaya po, just continue watching. Hello mga kautang, welcome back dito sa aking channel. This is Clarice, ang inyong number 1. Hey mga kautang! Welcome back! This is Clarice and welcome dito sa Usapang Utang. Dahil utang is life, and yes mga kautang, itong loan app na to is matagal na to sa Google Play Store, ha. So ito po ay tumatanggap ng UMID, passport, SSS, pwede po PRC card, pwede TIN, driver's license, PhilHealth ID, postal, OFW ID, Pag-ibig, and GES ISID, and pinakalas is yung national ID. So halos lahat ng valid IDs natin dito sa Pilipinas ay tinatanggap ng loan application na ito, mga kautang. Kaya nag-apply po ako dito gamit po yung aking postal ID. And eto na nga, no, yung pag-usapan natin ngayon sa video na to is all about Pesos House, Get Cash Safe and Fast. Mga kautang, sikat na sikat si Peso House sa kanilang mga advertisement sa iba't ibang social media platform. Makikita natin yan, no? At ito ay under kay LepGen Lending Incorporated. And yes, mga kautang, itong si LepGen Lending Inc. is nakasec registered, and yes, ito po ay nasa list of recorded online lending platforms dito sa Pilipinas, but hindi po ito submitting and hindi po accessing entity sa CIC. So eto na, sa video na to, mag-quick share lang po ako ng step-by-step process hanggang matutungo tayo doon sa offer na 1,000 to 30,000, kasi ako hindi talaga siya nagbago, guys. So eto na, no. Sabi dito sa kanilang loan features, easy loan and financial app that fits your life. Maximum loan term up to 210 days daw, mga kautang. And sabi pa dito, no, ang application ay napaka-simple to process. And totoo naman yan, mga kautang, no, napakadali lang talaga ng pag-apply dito. And eto na nga, nanghihingi na siya ng permission na i-access yung location, yung SMS natin, yung data collection, yung consent and control, yung data security measures natin. Ang dami niyang hinihingi, guys. And eto pa, no, allow Peso House to send and view SMS messages. So, kailangan natin nang i-allow, tas allow Peso House to access approximate location natin. So, while using the app, i-allow natin yan. Maglagay tayo ng active mobile number. And then, mga kautang, bubungad agad dito sa dashboard yung 30,000 pesos. Meron 210 days and 0.09% per day daw na tubo. And eto, nag-click ako ng apply, ha. So, ito na yung basic information. As long as, mga kautang, kung kayo ay nag-apply na sa mga other loan apps, same lang po yung process. Yung basic information, yung personal information natin, saan tayo nakatira at ano yung work natin, mga kautang, kailangan nating ilagay dyan. And dito po sa industry, kung sino pwedeng mga qualified sa utangan na to, pwede po hospital, medical, mga finance audit, yung mga retail, mga police, kung kayo nagtatrabaho sa food and entertainment, mga kautang, pwede po. So, halos lahat, kasi hindi naman po nanghihingi ng payslip si Peso House. So, eto na, nanghihingi po ito, mga kautang, ng 2 contact person only. So, kung i-compare natin sa other loan app, tagli-5, ito, mga kautang, 2 lang po. But, mga kautang, kahit 2 lang po yung hinihingi ng loan app na to, take note, no, dahil tayo ay nag-install, tayo ay nag-download, ibig sabihin, may kakayahan pa rin ang loan app na to na i-access yung ating contacts, mga kautang. So, eto na, no, proceed agad tayo dito sa identity. Kailangan
kailangan natin mag-upload ng photo ng ating valid ID, and yung mga valid ID na pwede dito is nabanggit ko na kanina, kaya ipa-flash ko na lang dito ngayon sa screen. And then mga kautang, proceed agad tayo dito sa kanilang account information. So kailangan nating mag-select dito kung bank ba or e-wallet, and pwede dito GCash, PayMaya, and GrabPay mga kautang. At alam naman natin no na si GCash talaga yung usual na ginagamit, lalong-lalo na dito sa Pinas. And by the way, kapag palagi kayo gumagamit ng GCash, pwede pa kayong makautang dito gaya ng GLoan, GCredit, and GGive. So balik tayo kay Peso House mga kautang. Meron siyang 59 seconds na evaluation. So eto na mga kautang, dito sa part na to, no, pagka-proceed natin is dito sa loan confirmation, dito yung part na pwede kang mag-select ng amount. So 1,000 to 30,000 pesos. And kitang-kita din dito mga kautang na 3 terms and 90 days. So first schedule mga kautang sa 30,000 na pipiliin mo, yung unang pagbabayad is 10,810 mga kautang, no. And eto pa, second is 10,810 and the third is 10,810. So kung i-calculate natin mga kautang is 32,430, less natin yung principal amount na 30,000 is 2,430 lang daw yung tubo sa loob ng 90 days or 3 terms. Mga kautang, okay nga ba talaga, no? And alam ko marami din sa inyo ang maiinganyo at mapapaklik at mapapaproceed sa pag-utang dito. It is because of their loan details. And mga kautang, pag ganito talaga yung makikita natin ng loan details, isa-isip na talaga natin na medyo kulang. Saan yung deductions? Magkano yung deductions? May hidden charges ba? Magkano yung total interest nito? Legit nga ba talaga na 90 days? Dapat yan yung nasa isip natin, hindi kay go lang ng go, click lang ng click. And actually mga kautang, pinatunayan ko talaga, nag-under review ako dito, nag-click talaga, nag-proceed ako dito to prove sa inyo no, na hindi po talaga legit na 30,000 agad yung mauutang natin. But mga kautang, sad to say po, so na-decline po ako dito mga kautang, and that's why dito tayo lang punta sa ratings and review. Dito kay Peso House, meron itong 4.5 ratings mga kautang, no. And pagkabungad pa lang sa akin, no, isang comment ng January 9, 2026, this year lang mga kautang, the credit limits was too small and the agents start to collect even before your due date, and they are also threatening. I just tried and the credit limit is 300 pesos and the payment is 386 for only 2 weeks. So mga kautang, hindi legit na every 1 month yung interval sa pagbayad dito. 2 weeks lang po. Pero every 7 days, installment pa rin siya. Masasabi pa rin nating 2 gives kasi 7 days at 7 days equals to 14 days ang pagbabayad. At eto pa mga kautang, comment pa ng isang commenter ha. Noong January 18, 2026, thank you for your trust to me. Easy to apply. No, lots of question, but maybe next time I wish to increase my credit limit. Sabi niya rito mga kautang, no, nakautang siya or nag-loan siya ng 600. Yung pumasok sa maya niya is 528 pesos, payable in 3 terms. Pero mga kautang, yung panghuli na term is ma-waive po. So 768 per 7 days daw, 2 times yan mga kautang. So yan yung tutubuin sa 600 pesos na loan niya dito. And hindi lang yan mga kautang, nagbasa pa ako ng comment way back 2025, no? Para makita natin kung nagbago nga ba talaga si Peso House. So eto yung comment ng isang commenter, very easy to apply. Although 1K lang yung binigay nila sa akin, pero babayaran siya after 2 weeks mga kautang. Tig 640 lang per week. So every 7 days po interval dito, 2 weeks lang. So sabi niya, for me reasonable naman daw, unfair interest rate, hoping na tumaas pa yung limit ko. May umuutang at may nangungutang talaga dito kay Peso House mga kautang. Kasi may iba talagang borrower na mas prefer sila doon sa pa-installment mga kautang, kasi para sa kanila hindi mabigat babayaran kapag installment yung pagbabayad natin. Kahit naman medyo may kataasan yung interest, okay na lang kasi hindi siya one-time payment. Pero hindi ko po recommended ngayon itong si Peso House. Nasa sa inyo yan kung subukan nyo. Alam nyo naman kung installment, kasi ang iba kasi pag nakita nila installment, go na natin. Pero mga kautang, make sure na be a responsible borrower, kasi mga kautang, balita ko no, nang haharas daw ang loan application na to. Worst lending app experience, instead of proper and respectful reminders, they use harassment, threats, and intimidation
intimidation, they even messages and call people not involved in the loan. Extremely unethical and stressful. Please stay away from this app. So mga kautang yan, nag-comment noong January 13, 2026, this year lang. So ibig sabihin, kapag kayo ay na-late sa pagbayad dito, na mahaharas talaga kayo dito sa loan app na to. So mga kautang, sana'y nakatulong tong quick honest review ko about kay Peso Loan na para sa akin hindi recommended. So kung gipit talaga ngayon, kailangan talagang umutang, may list naman po tayo mga kautang ng mga tested and proven na utangan online na mababa ang interest rate. At alam naman talaga natin no, na kapag sa utangan online, lalong-lalo na sa mga loan apps, sa mga short term lang talaga. Bihira lang talaga yung nag-offer ng pang-ano talaga, yung every 15 days, kagaya kay FT Lending, kay Happy Cash, no? Okay yon, si Mabilis Cash, kasi installment siya, di ba? Pero hindi lahat ganun mga kautang, lalong-lalo na sa mga, hindi magagandang loan app. So, sana nakatulong mga kautang, no? And speaking sa bank personal loan na palagi kong binabanggit, and please take note ha, all applications submitted is subject for bank approval, email na agad para ma-assist ko kayo at mag-guide ko kayo na makautang ng minimum 20,000, maximum of 2 million pesos. So mga kautang, once again, this is Clarice, ang inyong number 1 pala utang dahil utang is life. Bye 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 mga kautang!